Ito, pakinggan natin mga bossing itong balitang ito tungkol sa pagkakansela ng pasaporte ni Arnie Teves. Na sa pagkakaintindi ng syusyunga-syungang taga Pamplona, this is a step daw. One step na closer to victory daw. So ang ano daw, ito daw pagkansela sa passport ni Congressman Arnie Teves is a step closer to victory. Ibig sabihin, malapit na daw nilang makamit ang tagumpay. Anong tagumpay? Hindi pa ba kayo nagtagumpay? Yung small town lottery dyan sa probinsya, nasa inyo na? Sige, pakinggan natin ito. Itong kaso, itong ano na to, balitang ito. Hindi agad mapapaaresto si dating Congressman Arnie Teves na ngayon nasa Timor-Leste. Yan ay kahit pa pinakansela na ng korte ang kanyang pasaporte. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawi. Lubos ang pasasalamat ni Pamplona Mayor Janice Degamos sa utos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 na agarang pagkansela ng pasaporte ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa kanyang mister na si Negros Oriental Governor Roel Degamo. That is a step closer to through it. Mas government can or will find it easier. Ayan, they have to Madam Janice, hulas na hulas ka sa picture mo na yan Pero ito pong pagkansela sa kanyang passport ay hindi po ito konektado sa inyong kaso. Isa pong ano dito, isa pong pinagbatayan nila dito ay yung kanyang pagiging terorista di umano. Pero okay, let's say the government will find it easier to look for him and bring him home. So pag nawalan ka ng passport, mas madali ka nang makita. Hindi ba mas madali kang makita kung meron kang passport? Tama? Janice Degamo, hindi mo ba naiisip na kaya nila pinapakansela yung passport niyan is para hindi na ma-detect kung nasaan si Arnie Teves? Alam mo kung bakit? Kasi pag yan na-detect nila at nauwi yan sa Pilipinas, ang daming ilalabas na expose niyan. Unang-una sa lahat, tungkol sa Congress. Wala naman yung problema dyan sa kaso ninyo Walang problema yan sa kaso ninyo dyan sa Pamplona. Gawa nang nag-recant na nga yung mga testigo. Yung 10 nag-recant na. So kung yan uuwi dito, sigurado ko makukulong lang yan ng mga ilang taon pero not guilty yan. Bakit? Nag-recant na nga yung mga pangunahing testigo nyo. Wala naman kayong scientificong ebidensya tungkol sa kanya na maglilink sa kanya sa kaso Walang hard evidence, testimonial evidence lang. Yun yung sinasabi ni Bobo Lipo ng testimonial evidence. Ang testimonial evidence po ay salita lang. Papel lang, sinumpaan. Paano nga kung yung papel na sinumpaan meron ng katapat na pagsumpa na mali yung nilagay nila doon at ito na yung tama. Ibig sabihin, nagbago na sila ng statement. At doon sa bagong statement nila, sinasabi nila na walang kinalaman si Teves doon. Diba? Walang kinalaman si Teves doon. Kasi mga bossing, malapit na rin ang eleksyon. Pag yan umuwi ang ngayon, maniwala kayo sa hindi, mananalo yan sa eleksyon. Ayaw nilang pauwiin yan as much as possible kasi mananalo yan sa distrito niya. Mananalo yan si Sir kasi siya ay hindi pa naman siya convicted. Pwede pa naman siyang tumakbo kahit siya ay nililitis yung kaso ninyo. So kapag kayan umuwi, ay hindi may sasakatuparan nung plano ninyong mapatalsik sila sa posisyon dyan sa Negros Oriental. So pa-victim na naman kayo. Madam, pag nawalan ng passport, yan si Teves, pag nawalan ng passport yan wala na, hindi nyo na siya mamomonitor kung saan siya nagpupunta. Dahil syempre yung passport natin may chip yan. I-scan yung chip na yan at nandoon yung identification mo. Kung nasaan kang bansa, nandoon yung
kung saan nakitang ginamit mo yung passport mo. Pag tinanggalan mo yan ng passport, paano mo pa siya matitrace kung saan siya nagpupunta? O ngayon, kung yan naman tinanggalan mo ng passport, o kayo na nagsabi na napakarami ng pera niyan at may mga taong kumakanlong dyan, paano ba naman gawan yan ng ibang pasaporte? Gawan ko ng passport ng Timor-Leste o kaya passport ng Indonesia, kamukha naman natin yung mga yan. Diba? Di ba naisip yun? Na isang malaking problema pa itong ginagawa nila. O mas lalong hindi mo na mamomonitor yung tao. Pero anyways, yun naman talaga ba yun ang gusto talaga nila mangyari. O na yan talagang tao na yan, huwag mo nang bumalik ngayon. Kasi pag bumalik yan ngayon, so sobrang bulok ng mga ginagawa ng mga nasa posisyon ngayon, ang simpatsya ng tao mapupunta sa kanya, hindi na sa kanila. O sige, diretso. Diba napapanood nyo naman yun, diba? Posible yun magpagawa ka ng passport. O ibang pangalan, o kaya kahit Pilipinas iba pangalan, o kaya kahit ibang bansa, ibang pangalan. Diba ganyan yung mga agent. Sabi nga ni Lydia Amaresca, yan, dyan sa Switzerland. Yung kaibigan ko dito, 16 years na, wala pang passport, andito pa rin, wala naman siyang problema, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ginagamit lang nila itong kay Tevez, pinaiingay nila itong kay Tevez para ano? Para syempre yung mga Pilipino, kasi ito ang problema sa ating mga Pilipino, hindi pa natin nasisingil ang mga animal dito sa issue na to. Pag may bagong chismis na naman, nakafocus na naman tayo dun. Nawawala yung focus natin dun sa ibang bagay na hindi pa natin nakukuha yung mga kasagutan. Yun ang problema. Kaya, ay nako, talaga sabi ko nga sa inyo, Tevez na naman pinag-uusapan ngayon. Lahat ng mga news outlet, Tevez. Yung drug test, nasingil nyo na. For him and bring him home and make him answerable to the injustice done to my husband and to the rest of the people who were murdered with Governor Ruel. Ikinatuwa rin ito. Ito pa, isang epal. Si Abalos, buhay na naman. Sabi ko nga sa inyo, tingnan mo si Abalos tikim ang bibig niyan sa maraming mga kaso sa Pilipinas. Pero pagdating kay Tevez, buhay na buhay siya. Paano ko nasabi? Matagal na itong hindi nagsasalita sa mga kaso-kaso. Hoy, Abalos, yung mga nawawalang sabungero, hanggang ngayon hindi pa nakikita. Abalos, apakaraming problema lalo na dyan sa kapulisan. Tapos pagdating dito kay Tevez, meron ka laging statement. Baka talagang totoo yung sinasabi ni Tevez na talagang tinrabaho niyo siya. Ni Interior Secretary Benher Abalos, mabibigyan na rin daw ng hustisya ang mga kaanak ng ibang nasawi kasama ni Governor Degamo. Ito yung inis na inis ako Hindi ba dapat DILG Secretary, hindi ba dapat nasa gitna ka lang? So ang sinasabi niya na dahil dito sa passport na na binura na. Ibig sabihin dahil dito mabibigyan na ng katarungan yung mga namatayan. Sigurado ka na ba, Abalos, na si Tevez talaga ang gumawa niyan? Gaano ka kasigurado? Sir, gaano ka kasigurado? Isang taon na, mag-iisang taon na. Mag-iisang taon na hindi nyo pa ito nako-close itong kaso. Korte ka ba? Judge ka ba? Naturingang abogado ka Secretary Abalos Dapat ikaw mismo of all people, ikaw yung nakakaalam na unless proven otherwise, ikaw ay guilty. Mali, ikaw pala ay inosente. Diba?
lahat ng tao inosente hanggat hindi pa nagdidesisyon ng korte kung may kasalanan siya o wala. Of all people, ikaw ang nandiyan dyan sa DILG, napaka-bias mo. Balita ko, ikaw daw ang papalit sa DOJ. Di pag nandoon ka na, di mas lalo na. Yan ang sinasabi ko. Ganito yung mga nakaupo sa gobyerno natin. Sila na yung investigador, sila pa yung piskalya, sila pa yung korte, sila pa yung executioner. Yan yung malaking problema natin, Abalos. Dapat hindi na kayo nagsasalita ng ganyan. Nagkakagulo na yung Pilipinas eh. Pagdating kay Tebes, yung mga hasang nyo pulang-pula. Sa bagay, baka kailangan nyo nga paputukin itong issue na to para makakalimutan yung addict, di umano, yung mga nananalo-nalo ng araw-araw sa loto, yung kaliwat ka ng pag-aangkat na naman natin, yung hinihingi natin sa mga congressman na COA report, wala na. Yung People's Initiative, para makakalimutan, ganito, gagawa na naman tayo ng ingay. Walang makakaligtas sa justisya. Tandaan niya, sooner or later, maski saan ka mapunta, saan ka magtago, hahanapin ka ng batas at mananagot ka sa mga kasalanan. Sa utos ng korte, hahanapin ka daw ng batas at pasasagutin ka sa mga kasalanan mo. Ba't hindi nyo hinahanap?